Ang palabas ay nagsisimula kay Chris Johnson na nakaupo mag-isa sa isang kainan. Tinignan nito ang kanyang relo at tumingin sa eksaktong oras at biglang tumingin sa pintuan na parang may hinihintay at walang nangyari kaya marahan nitong umalis. Si Chris ay nakatira sa Las Vegas kung saan kumikita ito ng pera sa pagtatanghal sa isang maliit na palabas ng Magic sa pangalan na Frank Cadillac. Umakyat ito sa entablado at nagsimulang magtanghal ng trick sa paghula ngunit hindi humanga ang mga manunood sa kanya. At upang patunayan ang kanyang sarili inanyayahan nito ang isang babae sa karamihan at hinulaan ni Chris ang eksaktong sandali na mahuhulog ang kwintas nito sa kanyang inumin at nangyari nga ito. Nagpalakpakan ng mga manunood at inakala na ito ay isang matalinong ilusyon lamang. Ngunit hindi alam ni Chris na dalawang ahente ng FBI ang pinagmamasdan siya mula sa karamihan. Si Chris ay may kakaibang kakayahan at nakikita nito ang kanyang sariling hinaharap ngunit hanggang 2 minuto lamang sa hinaharap. At dahil hindi halos natutustusan ng Magic ang mga gastusin ginugugol nito ang kanyang libreng oras sa pagsusugal sa kasino. Gayunpaman maliit na taya lamang ang nilalagay niya at nananalo ng katamtaman at maingat na iniiwasan ng jackpot para hindi ito makaakit ng atensyon. Gayunpaman ang kasino ay binabantayan siya at sa araw na ito ang security team na pinamumunuan ni Roy at Davis ay pinagmamasdan si Chris sa pamamagitan ng CCTV at sinusubukan malaman kung siya ba ay nandaraya. At dahil naalarma inutusan ni Roy ang kanyang tauhan upang kunin si Chris at alam ni Chris na mangyayari ito kaya umalis ito sa lamesa at nagtungo sa kaera para ipapalit ang kanyang chips. At habang nakatayo tumingin ito sa hinaharap ng 2 minuto at nakita ang isang lalaki na kumuha ng isang baril at pinatay ang 2 tao at tumakas dala ang pera. At sa oras na magtapos ang vision lumapit ang lalaki ngunit bago nito kunin ang kanyang baril sumugod si Chris sa kanya at inagawa nito ng armas. At nang dumating ang mga security lubos nilang hindi naintindihan ang sitwasyon at inakala na si Chris ang kriminal dahil hawak niya ang baril. At dahil napagtanto na hindi ito makakapagsalita mabilis na umalis si Chris at ang lahat ng security ay pinakalat para mahuli siya. At gamit ang kakayahan para makita ang kanilang galaw mahusay na iniwasan ni Chris kahit palaging nagbibigay si Davis ng kanyang tamang lokasyon sa pamamagitan ng CCTV. At sa isang punto si Chris ay nagtungo sa isang banyo at mabilis na binago ang kanyang kasuotan at lumabas. At sa oras na maalerto ang mga guard si Chris ay patungo na sa lagusan habang tumakas ito sa gusali at nagnakaw ng sasakyan at mabilis na umalis. Tinawagan ni Roy ang mga pulis at isang habulan ang sumiklab sa lansangan ng lungsod. At habang papalapit si Chris sa isang riles ng tren nakita nito ang isang hinaharap kung saan tinamaan siya ng tren. At sa paggamit ng kakayahan tinapakan nito ang gas pedal at tumawid sa riles ilang segundo bago pa ang pagtama kung saan ang mga pulis ay napilit ang huminto at matagumpay na nakatakas si Chris. Samantala ay pinakita ng ahente ng FBI na si Callie ang kuha ng kasino sa kanyang boss. Matagal na nitong sinusundan si Chris at naniniwala na mayroon nitong tunay na supernatural na kakayahan. Binaliwala ng kanyang boss ang kanyang hinala at pinaalala sa kanya na ang mga teroristang Europeo ay nagnakaw ng nuclear sa Russia at planong pasabugin ito sa isang lugar sa Los Angeles at ang lahat ng ahente ay kinakailangan sa misyon na yun. Iginiit ni Callie na kung mahahanap nila si Chris ang kanyang kakayahan ay makakatulong na mahanap ang nuclear device at dahil dito pumayag ang kanyang boss at binigyan siya ng 5 araw upang patunayan ito. Mabilis na inutusan ni Callie ang kanyang assistant na dalhin si Roy habang dumating ito sa kasino at pinakita ang kanyang badge habang sinamahan si Roy sa command center ng FBI. At doon nagtanong si Callie sa kanya tungkol kay Chris at pinaliwanag ni Roy na sinusubaybayan nila si Chris dahil sa posibleng pandaraya. Pinakita ni Callie sa kanya ang larawan ni Chris na direktang nakatingin sa camera at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila sa eksaktong oras na yon. Inamin ni Roy na malapit na nitong ipaaresto si Chris nang biglang parang nakatunog si Chris. Pinagsama-sama ito ni Callie at matapos na magpasalamat kay Roy mabilis niya itong pinaalis. At sa labas nagbabala si Kavanaugh kay Roy na huwag na pag-uusapan ng pagkakakilanlan ni Chris. At balik sa loob si Callie at ang kanyang team ay sinuri ang natitirang datos at nakumpirma na nakikita ni Chris ang hinaharap sa loob ng 2 minuto. At doon bumalik si Kavanaugh na may dalang balita at nahanap ng mga pulis ang ninakaw na sasakyan. Samantala si Chris ay dumiretso sa bahay ng kanyang matandang kaibigan na si Herb habang hinahanap siya. At nang makita ni Herb ang sasakyan nagtanong ito kung saan ito nanggaling at inamin ni Chris na ninakaw niya ito. Pinagalitan siya ni Herb sa pagnanakaw nito ng sasakyan at sa palaging pagtakbo at sinabi na hindi magtatapos ng maganda ang kanyang buhay. Pinayuhan din ito si Chris na kalimutan ng babae na patuloy niyang nakikita sa kanyang vision at dahilan kung bakit palaging binibisita ni Chris ang kainan araw-araw. At sa kanyang vision hindi nito alam ang eksaktong araw na darating ito sa kainan at ang alam lang nito na pupunta ito ng alas 9 dahil nakita nito ang oras sa kanyang vision.
Pinaliwanag ni Chris na ang babaeng ito ay espesyal at nakikita nito ang lampas sa karaniwang 2 minutong limitasyon ng kanyang mga vision at para sa kanya maaaring ito ang kanyang tunay na pag-ibig. Hinimok siya ni Herb na huwag sumugal sa isang bagay na hindi mangyayari nang biglang nanigas si Chris at sinabi nito kay Herb na ang isang babae ang paparating na isang undercover na pulis. Mabilis na sinabihan siya ni Herb na tumakbo ngunit nagdesisyon si Chris na manatili. At ilang sandali dumating si Callie at hiniling na makausap si Chris ng mag-isa. Ipinahiwatig ni Callie ang kakayahan nitong makita ang hinaharap ngunit nagkunwari si Chris na wala itong ideya kung ano ang sinasabi niya. Hindi pinansin ni Callie ang sinasabi niya at dumiretso sa punto at sinabi nito sa kanya ang isang aparato ng nuclear ang ninakaw at pinupuslit sa Estados Unidos upang pasabugin. Nais nitong gamitin ang kanyang kakayahan para mahanap ito at pumukaw sa kanyang pakiramdam ng responsibilidad. Tumanggi si Chris at nilinaw nito na wala siyang pakialam sa gobyerno at naniniwalang gagamitin lamang siya ng mga ito at ikukulong pagkatapos. Pagkatapos ay binago ni Callie ang kanyang diskarte at pinaalala sa kanya na mayroon silang footage niya na hawak ang isang baril sa kasino at ebidensya ng ninakaw na sasakyan. Nanatiling matatag si Chris at muling tumanggi nang biglang sumugod ang mga ahente ng FBI at pinalibutan ng gusali pagkatapos ay bumaliktad ang oras. At lumalabas na nakita lang ni Chris ang resultang ito ng mas maaga at gamit ang kaalaman na yun mabilis itong tumakas sa likuran. At ilang sandali dumating si Callie at nakita lamang si Herb na naglalaro ng bilyar at napagtanto nito na hindi niya inabutan si Chris. At sa ibang lugar si Roy ay patungo sa kanyang sasakyan nang lapitin ito ng isang lalaki at isang babae na nagpapanggap na mga empleyado ng Gaming Commission. Nagtanong sila tungkol sa nalalaman nito kay Chris at sa una nanatiling tahimik si Roy pagkatapos ay sinabi nito na wala siyang kilalang ganoong pangalan at binaril siya ng babae sa kanyang binti. At habang bumagsak ito sa labis na sakit kinuha ng lalaki ang isang kutsilyo at humiling ng mga sagot. At sa sumunod na umaga si Chris ay muling nakaupo sa parehong kainan at tumitingin sa kanyang relo. At sa pagkakataon na ito sa eksaktong sandaling pinakahihintay niya ang babae sa kanyang vision ay lumitaw at siya ay si Liz. Dumaan ito sa nagulat na Chris at umupo sa malapit na mesa at nagsimulang tignan ni Chris ang iba't ibang senaryo sa hinaharap para mahanap kung saan matagumpay niya itong nilapitan. Ang dating kasintahan ni Liz na si Kendall ay dumating at kinumprante siya tungkol sa pag-iwas nito sa kanya. Naging agresibo ito at hinawakan ang kanyang kamay at tumanggi na bumitaw kahit sinabi niyang nasasaktan ito. Pumasok si Chris at sinabi sa kanya na tumigil ito habang galit na tumugon si Kendall at sumuntok ngunit madali lang itong iniwasan ni Chris. Patuloy na umatake si Kendall ngunit naiiwasan ni Chris ang bawat suntok at napatumba pa siya nang hindi umaatake habang nakikipag-usap ng maayos kay Liz. Pinigilan nito si Kendall at pinilit itong magbayad ng almusal ni Liz at gumawa ng isang coin trick. Gayunpaman si Liz ay hindi pa rin humanga sa kanya at tuluyang umalis. Muling bumalik ang oras at sa pagkakataon na ito hinayaan ni Chris na suntukin siya ni Kendall kahit pa alam niyang mangyayari ito. Mabilis na sumigaw si Liz kay Kendall at sinabihan nito na umalis habang tinulungan nito si Chris at habang nag-uusap sila sinabi ni Chris na ninakaw ang kanyang sasakyan at sinusubukan itong makarating sa Flagstaff. Isiniwalat ni Liz na pupunta din ito sa lugar kung saan nagtutulong ito sa isang lokal na paaralan. At dahil naawa inalok niya ito na sumakay bagamat nagbiro ito na hindi naman siya mukhang nasisiraan ng bait. At hindi nagtagal sila ay nasa kalsada at sa panahon ng paglalakbay inimungkahi ni Chris na ang pagkikita nila sa diner at sabay na pupunta sa isang direksyon ay tiyak na tadhana. Hindi sumang-ayon si Liz at sinabing hindi ito naniniwala sa tadhana at mas maganda ang buhay kapag hindi ito nahuhulaan. At samantala si Callie at Kavanaugh ay sinundan si Chris sa diner at nagtanong sa may-ari. Nalaman nila na si Chris ay naroon araw-araw at saktong umaalis ng 9 minuto pasado alas 8 maliban na lang sa araw na yon. Nabanggit ng may-ari na nakilala nito ang isang babae at narinig nila ang dalawa na nag-uusap tungkol sa pagpunta sa Flagstaff. At pagkatapos na umalis inutusan ni Callie si Kavanaugh na kumuha ng mga traffic footage mula sa lugar para masubaybayan ang ruta ni Chris. Pagkatapos ay binalita ni Kavanaugh ang nakakagulat na balita na si Roy ay natagpuang patay sa isang parking lot. Mabilis nitong napagtanto na ang mga terorista ang may pananagutan at sinusubukan nilang patayin si Chris bago pa ito makasagabal sa kanilang plano. Dumating si Chris at Liz sa isang pamayanan ng mga Indian malapit sa Grand Canyon kung saan nakatira ang isang lokal na tribo at kung saan nagtatrabaho si Liz ng part-time bilang isang guro. At habang patungo sila sa pangunahing nayo nabanggit ni Chris na gusto nitong makilala ang shaman ng tribo pagkatapos ay inilabas ni Liz ang isang maliit na regalo at pinaliwanag na ito ay para sa kaarawan ng kanyang estudyante. At sa oras na makita siya ng mga bata nagmadali sila sa kanya at niyakap si Liz ng may pananabik. At kalaunan umupo ito sa kanya at tinuruan siya ng mga ito ng mga salita mula sa kanilang katutubong wika.
Ang isa sa mga bata ay inosenteng nagtanong kung si Chris ay kanyang kasintahan at itinuro na lagi itong nakatingin sa kanya. Tumingin si Liz at napansin si Chris na pinagmamasdan siya ng may paghanga habang lumapit si Chris at gumawa ng isang magic para sa batang may kaarawan kung saan napahanga din ito si Liz. At matapos na umalis sa lugar nagtanong si Liz kung saan ito natuto gumawa ng magic at tumugon si Chris na nagtatanghal ito sa Las Vegas sa ilalim ng pangalan na Frank Cadillac. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ngunit nagsimulang bumuhos ang matinding ulan. Nakatulog si Liz at nauwi ito sa pagsandal sa balikat ni Chris habang nagmamaneho. At nang magising ito humingi ito ng tawad at nagkomento kung gaano kalakas ang ulan. At hindi nagtagal narating nila ang isang checkpoint sa kalsada kung saan pinapaliwanag ng mga trabahador na tinangay ng baha ang ilan sa kalsada. At dahil walang madadaanan si Chris at Liz ay nagtungo sa isang malapit na motel para sa gabi. Samantala sa opisina ng FBI si Callie ay nagsasanay ng lumapit sa kanya si Kavanaugh na may bagong impormasyon. At matapos na suriin ang mga camera footage nakakuha sila ng positibong pagkakakilanlan kay Chris at gamit ang cinematic zoom napansin nila ang permit ng sasakyan at hiniling na subaybayan ang sasakyan ni Liz. At balik sa motel tinulungan ni Chris si Liz sa isang silid at sinindihan ang apoy para magpainit ito. Itinuro ni Liz na iisa lamang ang kama at tiniyak ni Chris sa kanya na sa sasakyan na lamang ito matutulog sa halip. Binigyan siya ni Liz ng isang kumot at pareho silang nagpaalam sa isa't isa. At sa gabing yun dumungaw si Liz sa bintana at nakita si Chris na natutulog sa sasakyan. At sa sumunod na umaga sa daungan nagbaba ng mga kargamento ang mga terorista at sa loob ng isa sa mga ito ay ang ninakaw na kagamitan. Binuo nila ang mga bahagi nito at sinubukan nito at ang kaparehong lalaki na pumatay kay Roy ay nag-report sa kanilang leader. Samantala sa tanggapan ng FBI pinaalam ni Kavanaugh kay Callie na natunto nila si Liz at Chris sa isang motel sa Florida. At bago pa sila kumilos si Callie ay pinatawag sa isang emergency briefing at sa panahon ng pagpupulong inanunsyo ng direktor na isang pinakamataas na antas ng alerto ng nuclear ay kakalabas lamang. Pinagalitan nito ang kanyang grupo dahil sa kawalan ng progreso at pinaalala sa kanila na ang sitwasyon ay kritikal at maaaring sumabog ang bomba sa anumang oras. Pumasok si Callie at humingi ng lahat ng kinakailangang kagamitan at isang pangkat ng mga tagahuli upang arestuhin si Chris at iginiit na si Chris ang susi para mahanap ang bomba bago pa ito sumabog sa lungsod. Pumayag ang direktor at ginamit ng FBI ang lahat ng puwersang magagamit nila ngunit ang hindi alam ng FBI ang mga terorista ay malapit na binabantayan ang kanilang mga paggalaw at naglagay din sila ng spy sa isang apartment na may malinaw na tanaw sa opisina ni Callie matapos patayin ang nakatira doon. Ang kanilang pinuno na si Smith ay inutusan ng kanyang tauhan na sundan ang pangkat ni Callie at naniniwala na dadalhin sila nito kay Chris. At balik sa motel lumabas si Liz sa banyo na nakabalot ng tuwalya at hindi mapigilan ni Chris ang tumitig. Nabighani siya nito sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga salita ng isang Italianong pintor upang ilarawan ang kanyang kagandahan pagkatapos ay tinapos niya ito sa pagsasagawa ng isang magic trick at ginawang rosas ang isang papel habang nagsalo sila sa isang halik. Dumating si Callie sa Flagstaff sakay ng helicopter at pinaalam ng kanyang team sa kanya ang tungkol sa kanilang surveillance at kinumpirma na mayroon silang malinaw na paningin sa motel. Inutusan niya ang mga ito na makipag-ugnayan sa lokal na pulisya upang isarado ang lugar. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang grupo na isang bangkay ang natagpuan sa isang apartment na malapit sa kanyang opisina. At balik sa motel si Chris at Liz ay gumugol ng ilang tahimik na oras na magkasama at habang nakahiga sa kama marahang inamin ni Liz na marahil ay naniniwala na ito sa tadhana. At sa labas si Callie at Kavanaugh ay binabantayan ng motel mula sa malayo gamit ang binocular. Nakita nila si Liz na lumabas at nagpa siya na harangin ito habang iginiit ni Callie na maghintay sila ng 2 minuto upang hindi ito makita ni Chris na paparating. At sa oras na lumipas ang oras nilapitan nila si Chris at ipinakita ni Callie ang kanyang badge at inutusan na sumakay ito sa sasakyan. At sa loob ng sasakyan pinakita nila ang kuha ng kamera ni Chris na may hawak na baril at inilarawan nito ni Callie bilang isang delikadong kriminal at ginagamit lamang si Liz para maiwasan ang mga awtoridad. Nanginig si Liz at nahihirapan na maniwala kung ano ang naririnig niya pagkatapos ay hiniling ni Kavanaugh na tulungan silang mahuli si Chris. Binigay nito sa kanya ang isang bote ng gamit at sinabi sa kanya na maglagay nito sa inumin ni Chris na magpapatomba sa kanya at magpapahintulot sa kanila na arestuhin siya ng ligtas. Ngunit kailangan itong maghintay ng 2 minuto pagkalabas ni Chris sa silid bago niya ito gawin at dahil sa pressure si Liz ay sa wakas pumayag at dinala ang pill. At sa malapit ang mga terorista ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat at nagulat pabalik sa kanilang pinuno. Bumalik si Liz sa motel at binati si Chris at tila parang walang nangyari habang binigyan niya ito ng mga damit na binili niya at nagpasalamat ito bago siya hinalikan. At pagkatapos ng halik naramdaman ni Chris na tila may mali at nagtanong kung ayos lamang ba ito. Itinanggi ito ni Liz at inimungkahi na maligo ito habang naghahanda ito ng almusal.
At habang naliligo si Chris patuloy na tinitignan ni Liz ang kanyang relo at naghihintay sa eksaktong oras para ilagay ang pil sa kanyang inumin. At sa kaparehong oras tinignan ni Callie ang kanyang sariling relo sa loob ng van at naghahanda na pumasok. At hindi kalayuan sa motel ang pinuno ng terorista at mga tauhan nito ay nakapwesto sa malapit kasama ang isang sniper. At nang lumipas ang 2 minuto inilagay ni Liz ang pil sa inumin ni Chris at sa oras na lumabas ito sa banyo ibinigay niya ito sa kanya. Ngunit bago niya ito inumin naluha si Liz at pinigilan siya habang niyakap niya ito at tahimik na sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi ni Callie tungkol sa kanya. Nagtanong ito kung ito ba ay totoo at hindi agad tumugon si Chris at sa halip binuksan nito ang TV at nilakasan ang volume upang pigilan ng FBI sa pakikinig. Nagtanong ito kay Liz kung gaano katagal bago umepekto ang pil at matapos nitong sumagot pinagpalit ni Chris ang baso at lumabas upang inumin ito at mula sa van nagmamasid si Callie at nalilito sa kanyang kinikilos. Nakita rin siya ng sniper ngunit hindi makakuha ng malinaw na target habang bumalik si Chris sa loob at sinabi kay Liz na ang lahat ng sinabi ng FBI tungkol sa kanya ay kasinungalingan. At upang patunayan ito nagsimulang hulaan ni Chris ang bawat linya na sasabihin sa TV bago pa ito mangyari. At dahil nagulat nagtanong si Liz kung paano niya ito nagagawa at pinaliwanag ni Chris na ipinanganak ito na may kakayahan makita ang hinaharap ngunit sa loob lamang ng 2 minuto at kapag ang mga pangyayari ay direktang nauugnay sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat nito ang mas nakakagulat pang bagay at sa kung anong dahilan pagdating kay Liz mas malayo ang nakikita nito sa hinaharap. Pinaliwanag ni Chris na hinahanap niya ito dahil hindi nito maintindihan kung bakit naiiba ito. At nang tanungin ni Liz kung bakit sinusundan siya ng FBI sinabi ni Chris na naniniwala sila na ang kanyang kakayahan ay makakatulong sa pambansang seguridad. Tumanggi ito dahil ang kanyang vision ay limitado ngunit pagkasama nito si Liz ang limitasyon ay nawawala na isang bagay na hindi pa alam ng FBI. Inabot ni Chris kay Liz ang isang sobra na naglalaman ng $10,000 at sinabi sa kanya na itakda ang kanyang relo na 7 minuto bago pa ang pangyayari. Nagsulat ito ng tagubilin sa isang piraso ng papel at sinabihan siya na sundin ang mga ito eksaktong 45 segundo pagkatapos niyang umalis. Nangako ito na kahit 1 linggo o 1 buwan ay muli niya itong mahahanap. At matapos niya itong halikan lumabas si Chris at napagtanto ni Callie na tila may mali habang nagmadali itong lumabas at nakita si Chris na nasa labas na nakatingin sa kanya. At walang pag-aalinlangan tumalon si Chris sa malapit na bangin habang mabilis na inutusan ni Callie ang lahat ng ahente upang habulin siya at kunin ang buhay. At sa pagsunod sa utos ni Chris pinaandar ni Liz ang sasakyan at pinatakbo ito pababa sa bangin. Ang sasakyan ay bumangga sa isang tore ng tubig dahilan para bumagsak ito at tumilapon ang mga mabibigat na troso pababa. At habang tumatakbo si Chris sa kakahuyan ng sniper ng terorista ay nagpaputok ngunit nakita ito ni Chris at nagawang makaiwas sa mga huling segundo. Ang mga troso at malalaking bato pati na sasakyan ay dumagundong pababa na hamarang sa mga ahente na humahabol sa kanya. Naiwasan din ni Chris ang maipit at perpektong kinalkula ang bawat sandali habang tumatakas ito sa ilalim ng bundok at si Callie ay nasa lugar na naghihintay sa kanya. Nakita nito ang maraming troso na gumugulong pababa ng bundok patungo sa kanya at napagtanto nito na ang tanging paraan para pigilan si Chris ay isakripisyo ang kanyang sarili. At dahil hindi magawang iwanan nagmadali si Chris at kinuha siya mula sa ligtas sa oras na bumagsak ang mga bagay sa paligid nila. Maraming ahente ang dumating at mabilis hiniling ni Callie na dalhin si Chris sa kustodiya. At mula sa malayo si Smith at ang kanyang tauhan ay nakita ang paghuli kay Chris at kalmado itong tumawag at inutusan ng isa sa tauhan niya na kunin si Liz at gamitin ito bilang bitag. At ilang sandali lumapit ang lalaki sa kanya at nagtutok ng baril at mabilis siyang dinukot. Samantala si Chris ay dinala sa punong tanggapan ng FBI kung saan itinali ito sa isang upuan. At ginamit ang espesyal na pang-ipit upang hawakang nakabukas ang kanyang talukap sa mata na pumipigil sa kanya sa pagkurap o pagpikit ng kanyang mata. At sa oras na nasa ayos ang lahat nagpasalamat si Callie sa pagligtas nito sa kanya pagkatapos ay binuksan ang isang telebisyon. Ang kanyang plano ay simple at manunood si Chris ng broadcast at titingin sa hinaharap upang makita kung kailan at saan sasabog ang nuclear. At habang nakatuon nito nakita ni Chris ang vision ng hinaharap at sa isang ulat ng balita na itinakda 2 oras ang nakalipas at isiniwalat ng reporter na isang babae ang iginapos sa mga pampasabog at iniwan sa bubong ng isang parking lot at sa takot ni Chris ang babaeng yun ay si Liz. Pinanood nito ang mga bomb squad na maingat lumalapit sa kanya at sinusubukang iligtas siya. Nang biglang pinasabog ng terorista ang bomba na mabilis pumatay kay Liz. At dahil napuno ng panik bumalik si Chris sa kasalukuyan at mabilis na tinanong ni Callie kung ano ang nakita niya ngunit tumanggi si Chris na sabihin ito sa kanya. At sa halip iginiit na mas makakatulong ito sa kanila kung ilalabas nila ito sa silid. Nag-atubiling pumayag si Callie at inutusan na ilipat ito sa isang selda habang humiling ito ng sigarilyo at sa sandaling magambala ang guard inatake niya ang mga ito at ginamit ang kanyang kakayahan upang malaman ang kanilang mga galaw.
Madali niyang pinigilan ng mga ito at nakatakas sa selda kung saan inilagay ang buong lugar sa isang lockdown. Si Kali at iba pang ahente ay hinabol siya habang tumakbo si Chris sa pasilidad. Sinubaybayan ng isang helicopter ang kanyang paggalaw mula sa itaas habang patungo ito sa parking lot na nakita niya sa kanyang vision. Nakapasok si Chris sa loob at nagmadali sa itaas habang inutusan ni Kali ang kanyang grupo na manatili sa likod at susundan niya ito ng mag-isa. At sa rooftop nakatayo si Chris sa malayo kung saan alam nito kung saan mamamatay si Liz. Hinarap siya ni Kali at hiniling na malaman kung bakit ito naroon at sa wakas inamin ni Chris na si Liz ay mamamatay sa lugar na yun sa loob ng 2 oras. Inalok siya ni Kali ng isang kasunduan at tutulungan siya nitong iligtas si Liz kung tutulong itong mahanap nila ang bomba kung saan sumang-ayon ito at mabilis silang nakaisip ng isang plano. Naniniwala ito na ang mga terorista ay ginagamit si Liz bilang bitag habang nag-utos ito ng shutdown sa lahat ng signal ng radyo at telekomunikasyon sa lugar. Ang ideya ay hayaanong makalabas si Chris upang mailantad ng sniper ang kanyang sarili. At sa oras na magpaputok ito magkukunwaring tinamaan si Chris upang ilantad ang lokasyon ng sniper para mapabagsak ng mga FBI. Naglakad si Chris sa bukas na lugar sa garahe at nang marating ni Chris ang gitna mabilis nagpaputok ang sniper at iniwasan ni Chris ang bala sa mga huling segundo ngunit bumagsak at nagkukunwaring tinamaan ito. Sinubukan ng sniper na tawagan ang kanyang nakakataas ngunit ang tawag ay hindi makapasok dahil sa shutdown. Nalaman ng mga FBI ang kanyang lokasyon mula sa putok ng baril at mabilis din itong pinatay. Tumayo si Chris nang walang sugat habang lumapit si Kali sa kanya at inamin nito na sa bawat hinaharap na nakikita niya si Liz ay namamatay pa rin. Nagmungkahi si Kali ng ibang paraan at iligtas si Liz bago ito dalhin sa parking lot. Si Chris ay mas tumingin ng mas malalim sa hinaharap at nakita ang eksaktong sandali na ililipat si Liz. Nagawa nitong mabasa ang plaka ng sasakyan na ginamit upang ihatid siya at binigay niya ito kay Kali na mabilis nag-utos na subaybayan ito. Samantala si Liz ay nilagyan na ng pampasabog at isinakay sa van na naghahanda ng umalis ng daungan. At sa mga sandaling yun pinaalam ni Chris sa FBI kung paano makalusot sa daungan. At ilang sandali ang pag-atake ay nagsimula at habang paalis ang van at ang pinuno ng terorista na si Smith ay sumakay ng helicopter para tumakas. Ang FBI ay pumasok sa lugar gamit ang mga armored na sasakyan at helicopter habang nagsimula ang putukan sa buong daungan na nagpilit sa mga tauhan ni Smith na magtago. At sa utos ni Smith pinaputukan ni Kali ng eksakto ang mga kalapit na tangke ng gasolina. Ang pagsabog ay nagpataob sa van dahilan upang bumaliktad ito at nagawa ni Liz na makatakas habang pumasok sa isang malapit na warehouse at nagtago sa loob. Pinangunahan ni Chris ang grupo patungo sa kanya at binibigay ang mga paggalaw ng kalaban segundo bago pa ito mangyari at nagpahintulot sa mga ahente na basagin ang paparating na pag-atake. Nahirapan si Liz na tanggalin ang bomba at habang papasok ito sa loob ng warehouse natagpuan siya ni Smith at ginawa siyang hostage at kasama ang natitira nitong tauhan sinubukan itong tumakas kasama si Liz. Si Chris at ang FBI ay sinundan sila sa isang malaking tanker ng langis at habang umaatras sila nagtanim ang mga terorista ng mga sensitibong pampasabog upang pabagalin ang mga ahente. Natukoy ni Chris ang mga unang sandali ng pagsabog bago pa ito sumabog na nagbigay daan sa isang ahente na alisin ito ng ligtas. Patuloy nitong nakita ang iba pa at ginabayan ng grupo sa bawat patibong. Ang isa sa mga terorista ay nagtago sa isang tagong lugar at naghanda na tambangan sila. Nakita ni Chris ang kanyang sarili na nabaril at mabilis na inalertuhan ang grupo sa eksaktong lokasyon ng sniper. Ang sniper ay pinatay bago pa ito bumaril at para mapabilis ang mga bagay nagpasya silang maghiwalay upang galugarin ang barko. Tinignan ni Chris ang vision ng maraming beses at hinahanap ang bawat posibleng daan at isa sa mga ito nakita nito si Smith na tumatakas kasama si Liz na malapit sa silid ng makina. Samantala at sa itaas ang isa sa terorista ay nahuli ang pangkat ni Kali kung saan nabaril nito si Cavanaugh. Pinatay ni Kali ang umatake ngunit huli na ang lahat at binawian ng buhay si Cavanaugh sa lugar. Muling nagkita ang grupo at si Chris ay dinala sila kay Smith habang inutusan ni Kali si Smith na pakawalan si Liz ngunit patuloy niya itong ginawang hostage at nagbabala kay Chris na lumayo. Mabilis na tinignan ni Chris ang bawat posibleng hinaharap at pinili ang tanging resulta kung saan nabuhay si Liz. Nagtanong ito kay Kali kung gaano ito kagaling bumaril. Sumugod si Chris at nagpaputok si Smith ngunit iniwasan ni Chris ang bawat putok hanggang sa maubusan ng bala si Smith. Inabot ni Smith ang detonator ngunit binaril ito ni Kali sa kanyang kamay pagkatapos ay muling nagpaputok na mabilis pumatay sa kanya. Nailigtas nila si Liz at ang bomba sa kanyang katawan ay tinanggal ngunit sinabi ni Kali sa kanya na hindi pa ito ang katapusan. Ang nuclear na aparato ay nawawala pa rin at ito ay na-activate na sa kung saang lugar. Si Chris ay dinala sa isang seismograph na ginawa para matukoy ang lokasyon ng pampasabog. At habang nakatitig ito at tumingin sa hinaharap ang kanyang ekspresyon ay nagbago dahil bigla nitong napagtanto ang katotohanan na si Liz ay isa lamang pang-abala.
At habang lahat ay nakatuon para maligtas siya, ang bomba ay nakatakdang sumabog sa ibang lugar. Ang shockwave ng bomba ay humampas sa lungsod at binura ang lahat at pumatay ng ilang milyon. Pagkatapos ay biglang bumalik ang oras at lumalabas na ang lahat ng nakita natin ay isang vision sa hinaharap. Nakahiga pa rin si Chris sa kama kasama si Liz sa motel, at dahil napagtanto kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang hinaharap na yun, gumawa si Chris ng isang desisyon. Tinawagan nito si Callie at sinabi nito na makikipagtulungan nito ng lubusan at tutulong itong mahanap ang nuclear, ngunit sa isang kondisyon, at dapat na iwasan nila si Liz. Pumayag si Callie at sinabing papunta na ito habang nagising ni Chris si Liz, at sinabi na kailangan nitong umalis habang nagtanong ito kung babalik ba siya. Nangako si Chris na babalik siya kahit paabutin ito ng linggo o buwan, at hiniling na hintayin siya nito. Maraming salamat sa panunood mga Lodi ko, love you all.